Para naman kay Senate President Cheese Escudero, hudyat na ng pamumulitika ang announcement ng mga Duterte. Pero marami pa raw pwedeng mangyari hanggang sa huling araw ng paghahain ng kandidatura. Ang kaalyado naman nila Duterte na si Senator Bato de la Rosa, aminadong nagulat din sa balita. Nabigla tayo. But anyway, para sa amin, masaya kami. Hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator. Lonely times. Lonely times. Marami-rami na. Masaya itong kampanya namin. Bukod kay Senator Go at Bato, si Senator Francis Tolentino pa lang ang siguradong magiging pambato ng PDP sa 2025 midterm elections. Kaya ayon sa isang eksperto, posibleng lumakas ulit ang dating ruling party kung sasama sa lineup ang mag-aamang Duterte. Maghahanda na rin daw ito sa panibagong Duterte na posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. I think this is a way by which the Dutertes are trying. Ang dami na po napapraning ho dito, ha? Dami nang napapraning. Isang announcement lang ni BP. Kasi alam mo, kung wala namang ano yan kung walang impact, kung wala ikangan dating, di ba? I mean, sample, mag-announce si Trillanes na tatakbo siyang senador. Walang papansin dyan ano ngayon? Parang, so, what? Hindi tumakbo ka, pa-announce ka pa. Hindi, kasi nga, walang dating. Tama, mali. Di ba? Pag nag-announce yun. Paano? Ito, isipin mo to. Biglang nag-announce na praning na yung buong mundo ng politika. Diyan mo makikita na talaga nga namang iba ang impact ng mga Duterte. Ika nga, di ba? To, solidify yung kanilang chances for 2028. And we know for a fact that President Duterte is a master in this chess game, this political chess game. Alam niya kung paano lalaruin yung kanyang mga political rivals or political opponents. Para naman kay Trillanes, dapat magsanib pwersa na muna ang mga nasa administrasyon at oposisyon para talunin ang mga Duterte. Tingnan mo, ganyan siya ka-desperate. Bakit kanyo? Sinabi niya magsanib puwersa. So they are, so para mo sinasabi na magsasanib lang sila, mawawala yung kanilang prinsipyo. Tandaan ninyo, ang mga Pinklawan at mga Marcos, sanggang magkaaway yan, supposedly. Kung maalala ninyo, inakusahan ni Bongbong Marcos si Leni Robredo na mandaraya. At ang mga Pinklawan naman, kasama si Leni Robredo, inakusahan ang mga Marcos na diktador, kung ano-ano pa. As in, lahat ng akusasyon as a matter of fact. As a matter of fact. Ang mga Dilaw at Pinklawan, ayaw nga nilang ipalibing sa libingan ng mga bayani ang si Ferdinand Marcos Sr. na ang gumawa lang ang mga Duterte. Si Pangulong Duterte lang. Nakalimutan niyo po ba yun? Feeling ko nakalimutan ng administrasyon ngayon yan na si Pangulong Duterte nagpalibing sa mga Marcos sa yung si Senior, di ba? Ganun ho ang mga Duterte. Tapos ngayon sasabihin mo gusto nyong magsama itong Pinklawan at saka si Marcos. That is a desperate move. Ibig sabihin, you are not really for the country. You are para lang matalo ang mga Duterte. Is that the kind of policy that you would do pagka naging senador ka? Hindi, kaya ako naging senador, kaya kami lumabang senador kasi ayaw namin manalo ang mga Duterte. Tama, mali. Maling-mali yun, di ba? Dapat, kung magsisenador ka kasi gusto mo magsilbi sa taong bayan, kung magsisenador ka kasi gusto mong gumawa ng batas o mag-amend ng batas para sa taong bayan, hindi para matalo mga Duterte. Tama, mali. Di ba? Simple-simpleng bagay nun, di ba? Hindi ko nga maintindihan. So, ibig sabihin, meron tayong malaking problema. Ibig sabihin, talaga nga namang, I am encouraging the pink forces to consider forging a tactical alliance with ito, alam mo si Trillanes, feeling hero rin, May feeling entitled, di ba?
Sabi niya, I'm calling the pink team or the pink party na mag-usap na kayo ng mga Marcos at maggawa kayo ng unit team. Sa loob-loob ko, sino ka ba para pakinggan? I mean, importante ka ba? Ikaw ba ay meron ka bang command para mag-suggest na mga ganyan? Hindi, di ba ho? Hindi nyo ba naiisip yun? Hindi nyo kasi ako, kunwari ko, halimbawa ako, di ba? Kunwari, gagawa ako, bigla akong, ako po ay nananawagan sa mga Duterte na kayo po ay tumakbo na dahil kailangan kayo ng taong bayan. O, di ba? Anong ibig sabihin nun? Pag nagganon-ganon ako, nagdrama-drama ako na banat bay, may panawagan sa mga Duterte. Ibig sabihin, feeling ko sa sarili ko, pakikinggan ako, di ba? Kaya ako nagganon kasi feeling ko meron akong say, ika nga, meron akong command sa mga Duterte. Di ba? Ito si Trillanes. Ako'y nananawagan sa mga pink na makipag-unified kayo sa So ano, meron kang command sa pink at saka sa mga Marcos? Di ba, natandaan mo hindi ako nagsabi nito. Yung kaalyado ni Marcos ngayon nasa kamera, anong tawag sa'yo? Pambansang Marites. Tinabla ka nga eh. Nung sinabi mo may meron kang meron kang naririnig-rinig na ginagawa ang mga Duterte. Nung hininga ng komento ang kamera, ano sabi sa'yo? Pambansang Marites yan. Bakit nagpipiling ka ngayon? Wala naman sa'yo, may respeto sa'yo sa pananaw mo. Hindi, di ba ho? Sana kung karespeto yung pananaw mo. Wala ka naman karespeto yung pananaw mo. Wala kang command. Di ba? Bakit ka pa nananawagan pa? Feeling mo meron kang command, nire-respeto ka? Oy, sus, Trillanes, wake up! The Marcos administration na sa ganon, masigurado natin hindi mangyari ang senaryo na yan. Pero kung si tayo ang tatanungin, maganda man ang suhestyon, baka hindi rin ito umubra. Ang magiging implikasyon niyan sa akin, lalong madadilute yung nangyari sa kasaysayan natin, yung EDSA Revolution. Nako, yung katabi niya tumanggi. Yung katabi niya nag-disagree. Nako, sir, ingat ka. Baka masaktan mo yung damdamin ni Trillanes. Magsumbong na naman yan sa korte. Baka sampahan ka na. Hindi ako baka mamaya bigla ka sampahan ng kaso niyan. Sabihin niyan for disagreeing with him. Hindi kasi ganyan yan eh. Naalala nyo yung kay Cayetano, di ba? Nung ano sabi niya? Di kita papupormahin. Nung kinumpronta ni Cayetano, ano nangyari? Wala. Pameme, hindi yun siya nagsalita. Ang dami yun nun. Ibig sabihin kasi katabi niya nag-disagree sa kanya. Sir, anda ba kayo? Baka namasaktan niya si Trillanes. Grabe, kawawa ho kayo dyan, ha? Ano ba sinasabi niyong putol-putol? Putol-putol ba? Malinaw naman doon sa iba, repress na lang kayo kung putol-putol. Maayos naman doon sa iba, bakit sa inyo putol-putol? I-repress na lang. Sabi sa mga nagsasabing putol-putol, baka hindi lang kayo bumili ng load, sabi. Hindi pa pala, repress lang po or boom, tarat-tarat yan. Maganda yung technique na yan, huwag nyo kakalimutan. Kunwari, medyo napuputol-putol kayo, ganito kayo. Boom, tarat-tarat, boom, tarat-tarat, tararat-tararat, boom, boom, boom. Poo! Ganon, ha? Try nyo. Kunin nyo yung cellphone nyo. Pagka medyo putol-putol, medyo nagloloko yung internet, ganon nyo. Boom, tarat-tarat, boom, tarat-tarat, tarat-tararat, boom, boom, boom. Poo! Ganon, ha? Ganon. Try nyo. Di ba? Try nyo lang. Kung ayaw nyo pa, pag sira pa rin, kumuha kayo ng bigas. Di ba?
tapos ibabad nyo yung cellphone nyo. Hindi, ito talaga nakakalakas to ng signal. Kuwari, di ba, yung bigas, tapos ibabad nyo yung cellphone nyo. Tapos ilagay nyo sa rice cooker. Tapos i-on nyo. Di ba? Sigurado ako, pagluto nung kanin doon, maayos na yung cellphone nyo. Ha? Okay, try nyo. Kasi whether we like it or not, the pink group is identified with the yellow with the Aquinos. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulham. O, sa madaling salita, sabi ni Kuya na political analyst ba to? Sama, ewan ko kung political analyst to, ha. Sabi ni Kuya, maganda siguro, hindi niya siguro nakikitang option yon yung mag-unite ang Pink at ang mga Marcos. Dahil tandaan ninyo, ang mga Pink, dati rin mga dilaw yan, na dahil nandiri na sa dilaw, pinalitan nila kulay nila. Malay nyo, sa susunod, itim na yan, di ba? Pero wag naman, mahilig ako sa itim baka lang sa tingin ko sinabi nito ni political analyst na to, malabo yan sa katotohanan. So in other words, tinabla niya yung sinabi ni Trillanes. Nako, delicates ka dyan pagka mga ganyan, ha? Delicates ka kasi alam mo, syempre, baka mamaya, alam mo na, pag nasaktan mo si Trillanes, iba ang takbo ng isip niyan. Delicates, di ba? Pag grabe ho ang takbo ng isip niyan.